Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Lacson, ng chairman po ng Blue Ribbon Committee, mga katambay. Ito pong surprise witness po ng nakaraan pong hearing sa Senado. Ito pong si retired Marine Personnel Ortega. Si Orly Gutesa, mga tambay, ay kailangan daw pong imbestigahan at hanggat maaari i-background check po ito, mga kabayan, kasi matindi po ang ginawa po kasing pasabog nitong si Gutesa, mga tambay, dahil malalaking ulo na po yung kanya pong pinangalanan na tumatanggap po at nagdi-deliver sila ng napakaraming pera, mga tambay. Halos sa 3 beses sa isang linggo ay binibigyan po nila ito ng napakaraming pera. Si Congressman ko at si Congressman si Saldi ko at si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Pakinggan po natin ang balita, mga tambay, at komentuhan po natin ang gusto pong mangyari ni Senator Lacson. Kailangan isailalim sa food record check at background investigation ang surprise witness na si Orly Regala Gutesa, ang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panpiloping Lacson. Sa bigat ng testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, marapat lang na suriin din ito ng mabuti. Punto pa ng senador, iniharap ito sa pagdinig kahapon ng walang prior notice o paunang pabatid sa komite. Lalo pa anyang lumala ang usapin ng itanggi ng abogadong nakapangalan sa sinumpaang salaysay ni Gutesa na siyang nagnotaryo, pumirma o tumulong sa paghahanda ng dokumento. Mga tambay. Siyempre po, mga tambay, kailangan imbestigahan. Hindi po ba kailangan i-background check yan, imbestigahan po yan. Dahil nga po, malapit na po kasi yung sinasabi nga po na papunta na po sa pinaka pinuno, mga kababayan, di ba? Yung pinaka ugat, yun, di ba? Pinaka ulo. Kasi tinutumbok na po yung pinaka kanang kamay. Hindi ba? Kanang kamay, malapit na po sa ulo, mga kabayan, yung pinasabog po ni Gutesa, mga tambay, ni Orly Gutesa. Kailangan po nila i-background check lahat yan at imbestigahan po na mabuti ang pagkatao po ni retired personnel Marine. Marine personnel na si Orly, mga tambay. Isa pong Marine yan. At dito naman po, mga kabayan, magugulantang po sila dahil hindi po yata pumapabor doon po sa gusto nilang mangyari na investigasyon. Hindi po ba? At syempre, hindi po kasi nagdaan sa kanila. Hindi po kasi nagdaan sa kanila at hindi po nila alam yung nilalaman po ng statement na pasasabugin po ni Orly Gutesa. Hindi po ba? At baka baka kasi yung babasahin po na statement baka palitan. Kamukha po yata nung nangyari at kumakalat sa social media yung ginawa po kay Alcantara, kay Engineer Alcantara. Yung kanya pong statement na babasahin ay mukha po yatang napalitan ni Boying. Yun po ang kalat na po sa social media yon, mga tambay. Yung papel ni Boying, yung dokumento ni Boying ay galing po sa kanyang mga sekretary at yun po yung binigay kay Alcantara para basahin yata. Yun yata ang kinatatakot naman yata ni Senator Lacson dahil hindi po nila nakita yung statement na babasahin ni Gutesa, mga kabayan. At syempre po, sinasabi rin po na hindi naman daw po yung abogado na tumulong para inotaryo
yung statement ni Gutesa ay hindi naman daw po yung abogado na yon. Maiimbestigahan nyo naman yan. Kaya lang po mga kabayan, dapat iimbestigahan nyo rin po hanggat maaari, i-background check nyo lahat ang mga politiko. Hindi po ba? Bakit hirap na hirap po pagdating sa mga politiko ang involvement? Pero pagka yung mga politiko na kung gustong-gusto nyo po na doon tumbukin yung inyong mga investigasyon, okay lang po sa inyo. Hindi po kayo nagpapa-background check. Hindi nyo po iniimbestigahan hanggat maaari. Parang ayaw nyo pong paimbestigahan ang buong pagkatao at lahat po ng dapat imbestigahan doon sa tao. Pagka po yung sinasabing tatayong witness, mga kababayan, ay pumapabor doon yata sa script na gusto nyo mangyari, umano, ay okay po sa inyo. Pero pagka meron pong nagiging surprise witness, katulad po ni Gutesa, at hindi po yata pumapabor sa script ninyo, umano, mukha po yata nagugulantang po yata sila, mga kababayan. Nagugulantang. Hindi po ba? Kasi po, tinutumbok na po kasi yung gumagawa po at nagmamaniobra ng budget ng Pilipinas. Yung dalawang tao na pinangalanan ng Vice President na kumokontrol ng pera ng bansa at yung pumipirma ng pondo ng bansa, ang presidente. Natutumbok na po at pinangalanan na yung kumukontrol na sinabi ng Vice President, si Saldico at ang tinatawag niyang tambaluslos. Hindi po ba? At si retired Yusek Bernabe ay pinangalanan din na po. Pinangalanan din yung isa sa tao sa Malacanang na nabibigyan din ng komisyon ang opisina ng Executive Secretary ng 15%. Mga kabayan, nasa loob na ng opisina ng Presidente ay napangalanan na, mga kabayan. Malapit na po. Nakita nyo po. Kaya po hindi kaya sila nagugulantang at imbis na protektahan mo, hindi ba? Imbis na protektahan mo yung nagsasabi ng malawakang anomalya at yung grabe at yung pinaka malapit na sa puno na involved dito sa malawakang korupsyon at systematic na ginawa nilang korupsyon sa ating bansa. Itong mga tao na ito, katulad ng dating speaker at itong si Saldico na nagtatago na yata, mga kababayan, hindi po ba dapat ang imbestigahan ninyo, Senator Lacson, para malaman ng publiko, i-background check nyo lahat ng ari-arian ni Martin Romualdez at ni Saldico na pinapangalanan? Hindi po ba? At lahat ng politiko na rin. Hindi po ba? Lahat ng politiko, konti lang po yan. 24 ang senador, kasama po kayo. Hindi po ba dapat i-background check kayo lahat? Ang inyo pong pagkatao, ang inyong lahat ari-arian, ang inyong mga kayamanan kung saan nyo nakuha? Hindi po ba? Para po malaman ng taong bayan kung bakit at saan galing ang mga iniyaman ninyo, mga senador, 24, at ganun din po ang 300 plus na mga congressman o representative sa ating bansa. Hindi po ba? Para malaman din po ng taong bayan, ilatag nyo lahat kung paano at saan nanggaling. Hindi po ba? At maimbestigahan sana kung saan nanggaling at paano kayo nagkamal ng isang damukal na kayamanan at isang damukal na ari-arian sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Bakit kayo nagkaroon ng maraming bahay? Hindi po ba? Maraming sasakyan. Yan po ang napakasarap i-background check po, mga tamay. Yang mga politiko. Nung mag-start sila, unang taon pa lang nila. Dahil tumanda na po yan eh. Karamihan po dyan tumanda. Katulad po ni Senator Lacson. Napakasarap po i-background check yan. Kasi nung siya po'y pumasok na senador, di ba? Isa po siyang retired PNP Chief General. Di ba? Ngayon, napakasarap pong suriin ang pagkatao ni Senator
Lacson, gaano na po ba siya kayaman ngayon? Magmula po nung siya'y naging senador, for how many long years at ilang termino na po siya sa Senado. Ganon din po si Senate President. Si Senate President. Tumutugma ba ang kanilang mga asset? Hindi ba? At kanilang ari-arian sa buong Pilipinas? At mga negosyo? Tumutugma po ba sa kanilang ari-arian at yaman? Sa labas ng bansa, kung meron man sila? Hindi po ba? Dahil po nasa kanila po ang ugat ng korupsyon. Hindi ba? Ito pong si Orly Gutesa, nagpapahayag lang ng mga korap na politiko kung paano po ang sistema ng gobyerno. Lalong-lalo po napakalala ng korupsyon, lumala ang korupsyon, di hamak na napakalaki. Itong po pagpasok ng gobyerno ni BBM, lalong-lalo po yung 19 Congress. Hindi po ba, mga kababayan? Mas katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino. Hindi lang po itong si Orly. Dapat po ito pinoprotektahan eh. Witness po ito eh. Malalaking tao po involvement dito. Lalabas naman po ang katotohanan. Hindi ba? Ang dapat imbestigahan dito, yung mga kasabwat, yung sinasabi ni retired Marine personnel, itong po si Gutesa, yung mga involved, di ba? Yung mga naghahatid ng pera. Dapat po yan ang pagsama-samahin. Hindi po ba? Hindi lang ang pagkatao ni Gutesa. Kasi yan na po ang susi. Susi na po yan. Matutumbok na po. Matutumbok na ang pinakamalaking isda na gumagawa ng pagnanakaw, korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba, Senator Lacson? Hindi po ba? Dapat nga paramihin eh. Di ba? Paramihin ang mga ganitong klaseng magbibigay ng impormasyon o tatayong mga witness dito po sa taong naglilingkod bayan daw po sa ating bansa. Ang tinatawag na kapita-pita-pita-pitagan. Mga kapita-pitagang politiko. Hindi po ba? Lalabas naman po ang katotohanan yan. Kahit anong pagsusuri pa ang gawin nyo dito kay Orly Gutesa, kung totoo naman po ang kanyang sinasabi at lahat ng kanyang pinasabog ay nangyari at totoo. Hindi po ba? Lalong-lalo na po kung iba-background check nyo po lahat. Lahat-lahat ang ari-arian, kayamanan ni Saldico. Tumutugma po ba ito sa pera? Hindi ba? At isa pa, i-background check nyo rin. Imbestigahan nyo rin ang mga ari-arian ng mga ito. Baka napakaraming bolt doon, punong-puno ng pera. Hindi po ba dapat imbestigahan nyo lahat ng ari-arian? Dahil ano po ba ang pumuputok, Senator Lacson? Ang mga pag-aari daw po ng politiko, ayo kay Mayor Magalong, kasama rin po kayo ron, na napakarami daw po ninyong mga bolt sa inyo pong mga naglalakihang mansyon, condominium, rest house, at kung ano-ano pa ang tawag na mga ari-arian ninyo, ay hindi raw po nawawalan ng malalaking bolt dahil dun daw po ninyo tinatago ang mga nakaw na pera o suhol. Senator Lacson, nagtatanong lang po si Kamanong, hindi po ba dapat gumawa tayo ng investigasyon? Utusan natin ang NBI? Hindi po ba? Lusubin lahat ng ari-arian ng mga politiko, lalo-lalo po ang mga senador at congressman, halughugin ang kanilang mga bahay na naglalakihan, napakaraming bahay, mansyon, rest house, condominium, hotel, nasa rooftop pa. Hindi ba? Nagdadala ng pera sa mga condominium, hotel. Hindi po ba, mga kabayan? Yan ang napakasarap gawin ng isang senador.
Kung gusto mong tumbukin at gusto mong makakuha at maibalik, at yan ay maibabalik pa sa pera. Yang pera na yan ay maibabalik pa sa taong bayan. Di po ba? Yung mga pera o yung mga sinasabi pong malalaking vault na punong-puno ng pera dahil hindi naman po nila ilalagay yan sa bangko. Hindi po ba? Komento ko lang po mga tambay. Yan ang napakasarap tutukan at imbestigahan. Di ba? Maraming makukuhang pera. Di po ba? Napakadaling solusyonan. At diyan mo masasabi, Senator Lacson, na lahat ng sinasabi ng witness, kahit sino pa ang sinasabi, meron pang script na binibigay, tinuturo mga senador, may tinuturong congressman. Di ba? Itong sinasabi niyong mga witness din ninyo na pinapalitan ng kanilang statement. Di ba? Si Alcantara, si Bryce Hernandez, pati ang mga Diskaya. Hindi po ba? Lahat ng pinangalanan nila, lusubin nyo na. Di ba? At syempre, hindi naman po papayag na yung kanila lang po ang imbestigahan. Hindi ba? Parang lahat sila po i-background check. Hindi ba? Mga kabayan, kaya po dito po mga tambay, ang nakikita po natin dito, nagugulantang na po kasi sila. Nagugulantang na po yata yung dapat magulantang. Nababahala na po kasi sila kasi hindi po yata napigilan. Hindi yata napigilan nila. Ito pong surprise witness na dala-dala po. Hindi po ba? Yung dala-dala po at pinagsalita po ni Senator Marcoleta. Hindi po yata nila napigilan. Dahil unang-una, yung statement, mga bayan, ay nasopresa sila. Hindi po sila nabigyan ng kopya. Mga kabayan, kaya po nagugulantang po si Senator Lacson. Sana rin po paimbestigahan nyo rin po lahat ng pagkatao at kung anong klase pong witness lahat ang pinatatayo nyo riyan. Hindi po ba? Kung itong witness na si Orly Gutesa ay gusto nyo pong ipaimbestigahan o i-background check lahat ng kanyang pagkatao kung sino pa siya. Di ba? Ito pong si retired Marine personnel. Dapat lahat din. Paimbestigahan nyo lahat. Paimbestigahan nyo rin si Alcantara. Yung kanyang statement. Totoo po ba yung statement ni Alcantara ay hindi po napalitan? Hindi po ba? Tanong din po ng taong bayan yan eh. Senator Lacson, hindi nyo po ba paimbestigahan si Alcantara? Para po malaman ng taong bayan yung kumakalat sa social media, Senator Lacson, na kitang-kita na si Boying may kinuwang na meron siyang kinuwang dokumento o statement sa likod niya, sa table niya. Kinuha niya at bigla niyang ibinigay kay Alcantara. Hindi po ba dapat imbestigahan yan? Yung po bang statement na yon ay si Alcantara ang gumawa, siya ang nagsulat, yung binasa niya sa Senado? Nagtatanong lang po si Kamanong. Obvious na obvious po kasi yun. Pero wala po kaming naririnig sa inyo na dapat imbestigahan si Engineer Alcantara doon sa kanyang mga pinasabog. Hindi po ba? At ganun din si Bryce Hernandez. Wala po ba tayong investigasyon doon? At hindi po ba pwedeng paimbestigahan ni Senator Marcoleta yon? Hindi po ba? Hindi ba pwede si Senator Marcoleta mag-imbestiga rin po doon sa mga itinatayo nyo po na witness katulad po ni Engineer Alcantara na pinasasabog po yung mga politiko na okay po sa inyo na pangalanan nila? Samantalang alam naman po ng Pilipino, hindi naman po kami bobo. Alam po namin lahat ng politiko ay kumikita sa komisyon. Wala pong exempted sa inyo, umano, mga senador at mga congressman representative sa ating bansa. Hindi po kami tanga bobo, senator. Wala pong malinis sa inyo. Hindi po ba? Walang malinis na politiko. Kaya lang po gumaganda at gumagaling ang politiko kahit sila'y kumikita sa gobyerno.
Pero may nagagawa po sila. Maraming nagagawang kapaki-pakinabang at hindi ito ghost project. At maayos ang trabaho. Kumita man kayo dahil tradisyon nyo na yan. Pero ginagawa naman po ng tama ang proyekto. Hindi po ba mga kabayan? Muli po mga tambay, yan po ang pahayag ni Senator Lacson, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Tungkol po rito kay retired Marine Personnel Orly Gutesa. Mga kabayan, kailangan pong suriin ang kanyang pagkatao. Kaya lang po, ang hiling po natin, kailangan din pong suriin ang pagkatao at ang statement na pinahayag po ni Alcantara at syempre po ni Bryce Hernandez. Hindi po ba mga kabayan? Napaka-importante po yan para po hindi kayo bias. Masasabihan po kayong bias, Senator Lacson. Pag po ang pinahayag lang po ni Gutesa ang tututukan at paimbestigahan ninyo, yung kanya pong statement, dapat din po maimbestigahan din po. Kung paimbestigahan nyo po si Gutesa, kailangan din pong paimbestigahan ni Senator Marcoleta yung mga statement din pong pinahayag ni Bryce Hernandez at ni Engineer Alcantara. Hindi po ba mga tambay? Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po kay na Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Joe Bilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakalob niyo po. Thank you po. Ingatan nawa po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At syempre po yung mga dasal po natin, mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At makabalik po siya sa Pilipinas sa lalong mabilis. At ganun din po mga tambay, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.